magpa-fry muna tayo ng egg. So, gamit ang butter, dito po tayo magpiprito ng itlog. So, ayan, may pa-slow motion pa. 2 egg po yung gagamitin natin para sa recipe ito. And then, habang piniprito po natin yung itlog, dito natin hahaluin or babatihin yung egg habang naluluto siya. And just make sure po na hindi masyadong malakas yung apoy or yung heat para hindi maging madaling masunog yung egg at naging tamang-tama or even lang yung pagkakaluto nito. So, haluin lamang po nating mabuti. Ayan, and then lagyan na rin po natin ng kaunting asin para mas magkaroon ng lasa pa yung ating egg. Kasi yung ginamit nating butter kanina is unsalted. So habang niluluto po natin ito sa kalan, i-press lang natin ng kaunti yung egg doon sa kawali para maging ganito yung texture niya. So kaya po ganito yung ginawa nating pagkaluto ng egg. Since chow fan po yung ating gagawin, kailangan maliliit lang yung mga pieces ng sahog natin dun sa kanin. So kapag luto na, hanguin lang po muna natin at iset aside muna natin itong fried egg. Ayan, pagkatapos ay maglagay po ulit tayo ng butter sa kalan or sa kawali. Painitin lang po muna natin saglit yung butter, tapos start na tayong maggisa ng bawang, sibuyas, tsaka yung ihahalo natin na hotdog. So, i-slice na rin po natin ng maliliit yung hotdog kanina. Ayan po, start na tayo maggisa ng bawang. So, ayan, gisa lang natin siya hanggang maging golden brown yung kulay niya. Pag okay na, ay isunod na po natin yung sibuyas. Haluin natin saglit. And then, sunod na po natin yung sliced na hotdog. So, ayan. Mas mabilis na pong maluluto yung hotdog dyan kasi maliliit naman yung mga pagka-slice niya. By the way, perfect na perfect po itong recipe na ito, lalo na sa mga bata na mahirap pakainin. Pagka minsan hindi nila gusto yung ulam, so pwedeng-pwede po ito. So ayan, isunod na po natin yung patis. So tansyahin na lang po natin yung dami ng patis na ilalagay natin. Depende sa panlasa nyo. Then after po nun, ilagay na po natin yung kanin. So ayan, para lang po tayong magsasangag ng kanin dyan. And then, haluin lamang po natin mabuti para mas ma-mix pa yung mga ginisa nating ingredients doon sa kanin. Pwede rin po natin itong haluan ng pork. Kung meron po kayong pork, so hihiwain lang po natin siya ng maliliit or pwedeng yung giniling na pork. So once na nahalo na po nating mabuti, ay pwede na nating ilagay yung fried egg natin kanina. So ayan, lagay lang po natin and then i-mix nating mabuti doon sa ating kanin. Alam ko mga beshi, gutom na kayo, kaya pinabilis ko na yung paghahalo natin. So ayan, after nyan, lagyan pa natin ng konting asin, depende sa panlasa nyo kung nakukulangan pa kayo sa lasa. So haluin lang din ulit nating maigi to make sure na even yung pagkakaspread ng salt doon sa ating chow fan. Pagkatapos ay pwede na po nating lagyan ng paminta. So depende rin sa dami ng paminta na gusto nyo. Minsan kasi kagaya sa amin, mahilig kami sa maanghang, kaya medyo madami yung nilagay na paminta. So ayan, haluin lang po ulit nating maigi. Ayan, halo lang ng halo mga besh. And then after nyan, lagyan po natin ng siling green or yung siling pansigang. So, optional naman po ito kung gusto nyong lagyan. So, para po kasi sa amin, since mahilig kami sa maanghang, so ayan, hindi naman siya sobrang anghang dito sa ating chow fan. So, malasa din siya, tsaka mabango habang niluluto. Kaya, optional lang po kung gusto nyong lagyan ito.
Ayan, so malapit na pong maluto ang ating chow fan. Haluin lamang po nating maigi. Tapos, i-prepare na po natin yung plate na paglalagyan natin. So, ayan, luto na po yung ating chow fan. Kaya, i-turn off na po natin yung heat. At ito na nga po ang ating Pinoy style simple chow fan. Ayan, sana po nagustuhan nyo at matry nyo rin po itong recipe na ito.